Kakatapos ko nga lang maligo at naisip ko ngang i-share sa inyo yung mga pinagdadaanan ko lately. Habang nag-i-skincare nga ako, ikukwento ko nga sa inyo. Ito nga rin yung dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus sa aking pagbablog. Naisip kong i-open to para pag halimbawa na nakarecover na nga ako, pwede ko itong balikan. At para na rin to sa mga kagaya ko na may pinagdadaanan na ganitong kondisyon. 2026 to 2027 nga nang malaman kong meron akong hyperthyroidism. Ibig sabihin nga meron akong thyroid problem. Karamihan nga sa mga kababaihan nagkakaroon nga ng ganito. Lalo na kung sa lahi nila talaga namang may mga thyroid problem. Kaya nga nang sa akin, sa mother side ko nga meron kaming thyroid problem. At eto na nga yun. Eto na nga yun na pamana nila sa akin. Ang dami-daming pwedeng ipamana. Eto pa talagang pagiging hyperthyroidism. Para sa mga hindi nakakaalam, ang sintomas nga pala ng hyperthyroidism: weight loss, hair loss, constipated, fatigue, palpitation, enlarged thyroid, laging maiinitin yung katawan, pawisin, anxiety, at marami pang iba. Nung 2026 or 2027 napansin nga ng lola ko na parang lumalaki nga daw yung aking liig, na parang may bukol, gano'n. Simula nga nang napansin yun ng lola ko talaga namang hindi na ako nagdalawang isip. Nagpa-check up nga ako agad at nalaman ko nga din nung time na yun na meron nga akong hyperthyroidism. At dun ko na nga rin napansin yung mga sintomas, lalo na yung bigla akong pagpayat. Isang beses nga lang ako nakapagpa-check up noon at hindi na nasundan kasi wala naman akong kakayahan pa ng mga panahon na yun. Pero etong nagkaroon ng pandemic talaga naman nag-focus na nga ako sa aking health. Simula nga na nag-pandemic ng 2029 hanggang ngayon naka-maintenance nga ako. At every 3 months nga rin ako nagpapa-check up sa aking endocrinologist. Hanggang ngayon nga nagpapa-check up at naggagamot pa rin talaga ako. Dati nga nahihiya pa nga akong sabihin na meron akong thyroid problem. Hindi ako open sa mga ganitong klase ng topic. Nangunguna kasi yung takot na nararamdaman ko. Alam nyo ba na hindi biro magkaroon ng sakit na hyperthyroidism? Kaya nung una talaga napaka-in denial ko. Ngayon marami na ako nakakausap na may hyperthyroidism din kagaya ko. Doon ko nga na-realize na hindi ako nag-iisa. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para maging open sa inyo. Kaya para sa mga may pinagdadaanan dyan about health condition, lakasan lang natin ang loob natin at mairaraos din natin to. At huwag tayong makakalimot sa Panginoon dahil tanging siya lang ang makakapagpagaling sa atin. Ayun lang. Thanks for watching.